Tatakutin mo ako. Naniniwala ba kayo sa mga aswang? Ako si Marie Chris, nakatira dito sa isang bayan sa Panay. Narito ang karanasan namin tungkol sa isang aswang na talagang kinatatakutan pagsapit ng dilim. Pamilyar ba kayo sa mga aswang na ang tawag ay wakwak? Ang itsura ng wakwak ay laging inahalin tulad sa mga manananggal. Parehas na may malalaking pakpak ang mga ito. Ang pagkakaiba nga lang, hindi humihiwalay ang katawan ng mga wakwak. At karaniwan ay mabalahibo ang katawan nito at ang mga paa ay katulad ng sa ibon. Isang araw, kumalat na lang ang balita na may isang matandang may sakit ang wala ng buhay na nakita sa loob ng kwarto nito. Sabi pa sa kwento, may narinig na isang malakas na sigaw daw mula sa kwarto ng matanda at nang pumunta ang kasama nito sa bahay upang tignan kung ano ang nangyari, nakita na lang daw ang matanda na durog na ang katawan at lumipad palabas ang wakwak sa butas na ginawa nito sa bubong na yari sa dayami. Kaya binalaan ang lahat. Kung makikita nyo lang, bawat bahay na madadaanan mo ay may nakasabit na bawang sa mga pintuan at bintana. Sa gabi naman ay hindi nakakaligtaan ni Lola na maglagay ng nakabaliktad na walis tambo sa pintuan. Yun kasi ang mga pangontra sa wakwak. Dumaan pa ang mga araw. Nagsunod-sunod ang mga balita na may mga nakikitang wakwak sa magkakatabing barangay. May mga muntika na daw madagit ng malaibon nitong mga paa. Pero wala naman nang napabalitang nabiktima ng mga tao. Dahil na rin siguro sa naging maingat ang lahat. Ngunit ang sumunod naman na mga nabiktima ay ang mga alagang hayop, mga manok, baboy at kahit mga alagang aso. Ganun daw kasi ang mga wakwak. Kumakain din sila ng mga hayop. Pero tao talaga ang pinakapagkain nila. Hindi mapakali ang mga tao sa baryo namin at mas lalo pa nag-alala. Dahil sa malamang daw ay hindi matatahimik ang wakwak dahil hindi nakakakain ng tao. At ang baryo na lang namin ang hindi nadadaanan ng aswang. Pero dumating ang gabi na kinakatakutan ng lahat. At ako pa nga ang mismong nakasaksi nito. Tulad ng ginagawa sa ibang bayan, kapag may aswang, may mga nagroronda na mga kalalakihan gabi-gabi. Kahit papano ay nababawasan ang takot namin, gayong alam namin na may mga nagbabantay sa labas. Nang makaraan ang nagroronda sa tapat ng bahay, sinilip lang namin sila at sinundan ng tingin habang papalayo. Hanggang sa tumahimik na ulit at huni ng kuliglig na lang ang naririnig. Inutusan kami ni nanay na magsara na ng mga bintana at pinto. Sinara ni kuya ang mga bintana. Isasara ko sana ang pinto at maglalagay ng walis tambo na nakatihaya. Nang malapit na ako sa pinto, biglang may maitim na kamay na may mahahabang kuko ang pumigil dito. Nagulat at natakot ako. Napaatras ako at nagsisisigaw. Aswang! Aswang! Biglang nakarinig kami ng isang nakakatakot na sigaw na parang ibon at mga kampay ng pakpak na papalayo. Masasabi kong muntikan na kami ng gabing yon. Hindi nagawang makapasok ng wakwak sa bahay dahil sabi ni tatay, hirap kumilos ang mga ito pag nasa lupa dahil sa medyo may kaliitan ng mga paa nitong tulad ng sa ibon. Pero dapat mag-ingat dahil maliksi ito kapag lumilipad. Kinabukasan, nag-ayos ng bahay sina tatay at kuya at pinasakan ng lahat ng butas ng bahay para hindi magkaroon ng pagkakataon ng wakwak na makapasok. Mas pinatibay din ang pinto
mga bintana at bubong. Ilang araw ang nakalipas, walang nabalitaan ng pagpapakita ng wakwak. Binawasan na rin ang mga gabi ng pagroronda at binalaan na lang ang bawat kabahayan na mag-ingat. Nagkasakit naman ang kuya ko. Inaapoy siya sa lagnat sa unang 2 araw ng kanyang pagkakasakit. Binalaan kami ng lola ko na mag-ingat dahil hindi daw malayo na aswangin ng kuya ko. Pangatlong araw, medyo bumaba na ang lagnat ni kuya. Pero hindi pa rin siya makakilos ng maayos at nananatiling nakahilata sa kama. Magtatanghali na nun at nasa paanan ako ni kuya. Biglang may dumapong uwak sa bintana. Nakakapagtaka. Nakatingin siya sa kuya ko. Ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at humuni. At maya-maya, biglang umalis rin. Sinabi ko yon sa lola ko. Nagulat kami sa reaksyon ni lola. Dumating na daw ang babala. Ang nakita daw naming uwak ay isang alaga ng aswang. At nakahanap na ito ng pagkain ng kanyang amo na wakwak. Kaya dapat higpitan ng pagbabantay kay kuya, lalo na pagsapit ng gabi. Mabuti na nga lang daw at nakita ko ang uwak, dahil kung hindi, baka mapahamak lalo ang kuya ko. Mag-aalas 5 na ng hapon nang umalis si tatay. Sabi niya, pupunta lang daw siya sa kaibigan niyang albularyo para bumili ng buntot pagi. Pero mag-aalas 8 na ng gabi ay wala pa siya. Pinasara na ni nanay ang bintana at pinto at lahat kami ay nakabantay kay kuya sa kwarto. Naiinis na si nanay. Sabi niya, bakit wala pa ang tatay gayong alam naman daw nito na hindi basta-basta ang sitwasyon lalo na sa gabi. Maya-maya, may narinig kaming huni ng ibon na katulad ng narinig ko kanina nang humuni ang uwak. Natakot kami. Sabi ni lola, nandyan na ang alaga ng aswang at hindi malayong papalapit na rin ang wakwak. Nakikiramdam kami sa labas. Naririnig namin na paikot-ikot sa labas ang uwak habang humuhuni. Nang maya-maya, narinig namin si tatay mula sa labas na sumisigaw. Sige, lumapit ka. Magkakamatayan tayo. Habang sinasabayan niya ng paghampas ng buntod pagi sa lupa. Maya-maya ay biglang tumahimik at narinig namin ang pagkatok ni tatay sa pintuan na siyang pinagbuksan naman ni nanay. Pagpasok ni tatay, pawis na pawis siya. Nagmamadali daw siyang umuwi dahil may nakita siyang aswang na lumilipad ng pabaliktad. At yun na nga ang wakwak. Mabuti na lang at nakaabot siya. Dahil sa nangyari, naghalughog sa katabing bundok ang mga kalalakihan ng baryo namin sa pag-aakalang doon nakatira ang aswang sa isa sa mga kuweba doon. Wala naman silang nakita o anumang pakas na may tumira sa mga kuweba roon. At doon na nagkaroon ng katahimikan sa amin. Takutin mo ako.